Ang pamagat ng storyang ito ay ang pagbangon ni Mercedes sa hukay. Si Mercedes ang pinakamaganda at pinakasikat na dalaga sa Santa Barbara. Marami ang humahanga sa kanya, hindi lang mga kalalakihan kundi maging ang mga kapwa niya babae. Sa taglay din niyang kabaitan at kasimplehan kaya nirerespeto siya ng kanyang mga kababaryo. Hanggang isang gabi, sa kalagitnaan ng pagrampo niya sa isang beauty contest, na bahagi ng piyesta ay bigla na lang nagdilim ang paningin niya at agad bumagsak. Isinugod sa ospital ngunit idineklarang wala ng buhay. Sa edad na 24 na ay pumanaw si Mercedes. Hindi matanggap ni Aling Sabina ang nangyari sa anak. Isang luma at sira ng baul ang hinila niya mula sa ilalim ng papag. Hinipa ng alikabok sa ibabaw, pinahid ng kamay ang luhang pamatak niya. Binuksan ang baul at inilabas ang mga kagamitan niya sa mahikang itim. Matagal na niya iyong tinalikuran ngunit ang kapangyarihang itim lang ang nakikita niyang paraan para ibalik ang buhay ng anak. Nung gabi ring yun ay isinagawa ni Aling Sabina ang isang nakakakilabot na ritual. Ang pagtawag at paghingi ng tulong sa Diablo para maibalik ang buhay ng anak. Mula sa itim na usok na nalikha ni Aling Sabina ay nabuo ang imahe ng demonyo, lumabas iyon sa bintana, dumiretso sa sementeryo, pumasok sa hukay kung saan nakahimlay si Mercedes. Ang libingan ay unti-unting gumalaw, hanggang sa ang mga tabon na lupa at lapida ay nasira at umahan mula roon ang bangkay ng dalaga. Pinagtigan ang sarili at naglakad ng tila walang anuman pauwi sa kanilang bahay. Sa bahay ni Aling Sabina, itinulak ng malakas na hangin ang pinto at bumungad doon si Mercedes. Niyakap agad siya ng ina. Pinaliguan, binihisan ng pambahay at sinuklayan ni Aling Sabina ng buhok ang nagbalik na anak. Ganun na lang ang panghihilakbot ng mga taga-baryo nang muling makita si Mercedes na naglalakad. Marami ang nagtanong kay Aling Sabina kung may kakambal ba ang anak niya o kung totoo bang si Mercedes ang nakita nila. Iisa lang ang naging kasagutan ni Aling Sabina, buhay ang kanyang anak at wala siyang ibinigay na rason sa kanila kung paano iyon nangyari. Masaya nga sana ang mga taga-baryo sa pagbabalik ni Mercedes, ngunit taliwas sa kilala at nakasanayan nilang ugali nito ang ipinakikita ngayon ng dalaga. Naging masama ang ugali at ayaw ng kinakausap siya ni nilalapitan. Dumating pa sa punto na nananakit na siya ng mga tao. Maging ang ina ay hindi nakaligtas sa kalupitan ni Mercedes. Nagalit siya nang kausapin siya tungkol sa mga pagmamalabos at kalupitan niya sa mga tao kaya sinakal niya ang nanay niya. Muntik na niyang mapatay kundi lang ito nagpumiglas at naitulak siya. Dahil sa mga nangyayari, napilitang magdesisyon si Aling Sabina na magsagawa ulit ng ritual ng pagbawi sa buhay ng anak. Ngunit ang Diablo ay tuso, pahihintulutan lang daw niya ang kahilingan ni Aling Sabina kapalit ang sariling buhay nito. Ani Aling Sabina, ang buong akala niya kapag nabuhay muli ang kanyang anak ay magiging kagaya pa rin ito ng dati. Hindi niya akalain na mabubuhay ito na nasa ilalim na ng espiritu ng demonyo. Hindi niya hahayaan na mawala ang respeto ng mga tao at patuloy na kamuhian ng kanyang anak dahil sa pagbabago ng ugali nito. Gusto niyang maibalik ang magandang pagtingin nila rito kaya kahit buhay pa niya ngayon ang maging kapalit ay tatanggapin niya. Inamin niya sa sarili na nagkamali siya ng pagtawag sa Diablo sa kagustuhan lang niyang makasama muli ang nag-iisa at pinakamamahal niyang anak. Gumawa ng liham si Aling Sabina na nagsasabi ng buong katotohanan kaugnay sa pagbangon ng kanyang anak sa hukay. Iniwan lang niya iyon sa pintuan ng kanilang bahay. Bago isagawa ang ritual na magbabalik kay Mercedes sa hukay, sa huling pagkakataon ay niyakap ni Aling Sabina ang anak at hinagkan sa noo bilang pamamaalam. Humingi rin siya ng tawad dito dahil hindi na niya dapat ginambala ang pananahimik nito sa kabilang buhay. Nang isagawa na niya ang ritual, si Mercedes ay tila wala sa sariling naglakad ng kusa patungo sa sementeryo at doon ay kusa ring bumalik sa kanyang hukay.
Mula sa nahimlay na dalaga ay lumabas ang itim na usok na may imahe ng demonyo. Dumiretso sa bahay ni Aling Sabina upang doon naman sana pumasok para kuhanin ang kaluluwa nito. Ngunit ganun na lang ang pagkadismaya ng demonyo nang makitang inunahan na siya ng matanda. Ito na mismo ang nagwakas ng sariling bahay na may hawak pang rosaryo, tanda ng paghingi ng tawad at pagbabalik loob sa Panginoong Diyos. Walang nagawa ang demonyo kundi ang isigaw ang kanyang pagkatalo dahil naisahan siya ni Aling Sabina. At doon nagwawakas ang kwentong ito. Please subscribe and like my YouTube para sa kwentong katatakutan.